Napansin mo na ba, habang mas gusto ka ng babae, mas parang lumalayo siya. Yung akala mong okay na kayo, bigla siyang magiging cold, bigla siyang mawawala, biglang gagawa ng dahilan para magduda. At dito nasisira ang karamihan ng lalaki dahil akala nila kapag gusto ka ng babae, dapat obvious, dapat diretso, dapat simple. Pero hindi ganun gumagana ang babae. Ang totoo, kapag mas malakas ang tama mo sa kanya, mas lumalakas din ang gulo sa isip niya. Dahil bawat babaeng nahuhulog, may parte rin natatakot. Takot mawalan ng kontrol, takot masaktan, takot ibigay ang puso niya sa lalaking baka sirain lang siya. Kaya kanya tinetest. Kaya minsan, parang mixed signals. Kaya minsan parang gusto ka, pero parang tinutulak ka rin palayo. At kung hindi mo naiintindihan ang psychology na ito, habang buhay kang malilito sa babae. Pero kapag nakita mo ang hidden patterns, maiintindihan mo kung bakit may mga lalaking kahit hindi gwapo, silang hindi makalimutan. At bakit may mga lalaking todo effort pero sila pa rin ang iniiwan. Dahil ang attraction ng babae, hindi lang tungkol sa looks. May mas malalim na system na tahimik na kumukontrol sa isip at emosyon niya. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 8 hidden goals na karamihan ng lalaki hindi nakikita. Kapag naintindihan mo to, mag-iiba ang tingin mo sa babae habang buhay. Mga paalala, ang video na ito ay para sa self-awareness at protection lamang. Hindi ito ginawa para manipulahin o saktan ng ibang tao. Alamin ang mga dark psychology tactics para hindi ka madaling mamanipulate sa relasyon, trabaho, o pang-araw-araw na buhay. Gamitin ito ng responsable at may tamang ethics. Kung may natutunan kang bagay, gamitin mo para protektahan ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Matagal kong iniisip dati na sobrang hirap intindihin ng mga babae. Parang ang komplikado nila. Parang bawat isa, iba-iba. Pero habang tumatagal at mas dumadami ang experience ko, napapansin ko ang isang patterns. Oo, complex sila. Pero nakakagulat, halos pare-pareho rin sila ng galaw. Kapag ginawa ko ang isang certain na bagay, pare-pareho ang reaction nila. Yung nangyari sa isang babae, naulit lang din ulit. Noon ko na-realize, hindi talaga sila random o sobrang gulo. May hidden system lang kung paano gumagana ang isip nila. At kapag naintindihan mo ang system na ito, mas madali mong maintindihan kung paano mag-isip, kumilos, at ma-attract. Ito ang tinatawag kong mapa ng woman's mind. May 8 pangunahing rules ito. At kapag alam mo ang mga rules na to, mas matalino kang kikilos pagdating sa babae. Rule number 1. Laging may internal conflict ang babae sa pagitan ng desire at morals. Hindi simpleng nila lang ang babae na basta susunod agad sa gusto niya. Sa isip niya, palaging may laban. Sa isang side, desire. Sa kabila, morals. Halimbawa, may lalaking sobrang attracted siya. Tipong-tipo niya, gustong-gusto niya. Malakas ang chemistry, pero sa loob niya, may boses din nagsasabing, hindi dapat, hindi siya safe, hindi tama. Kaya mapapansin mo, minsan lalapit siya, minsan lalayo, minsan sweet, minsan cold. At kadalasan, nalilito ang karamihan sa lalaki. Akala nila, inconsistent lang. Pero ang totoo, may internal battle siyang nilalabanan. Hindi ito simpleng mixed signals. Ito ang feminine duality. Tinutulak siya ng desire, hinihila siya ng moral. Kaya kung gusto mong maintindihan ng babae, wag lang sa action tumingin. Tignan mo rin kung anong nangyayari sa likod ng actions niya. Dahil minsan, ang smile niya may kasamang resistance. At minsan, ang distansya niya may kasamang matinding desire. Rule number 2. Lagi kang itetest ng babae. Oo, lahat. Hindi ito simpleng games lang. Ang subconscious mind niya, laging naghahanap ng safety. Ang tanong niya palagi, safe ba akong ibigay ang sarili ko sa lalaking to? Kaya tinetest ka niya. Paano? Sa mga challenges, pressure, jealousy, boundaries. Titignan niya, madali ka bang magalit? Madali ka bang makontrol? Bumabagsak ka ba under pressure? Hindi niya ito laging consciously ginagawa. Instinctive ito. Natural. At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Madalas ang reaksyon nila, nagagalit, nagiging needy, o nawawala ang confidence. Pero ang babaeng naghahanap ng tunay na lalaki, hindi perfection ang gusto. Stability. Kapag steady ka, kahit may pressure, dun ka niya mas pagkakatiwalaan. Rule number 3. Kapag mas nahulog ang babae, mas posible rin siyang matakot.
Itong hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kapag malalim ang feelings niya, hindi automatic mas lalapit siya. Minsan, mas lalayo pa. Bakit? Dahil lumalabas ang fear of loss, fear of rejection, fear of pain. Kapag mas mahalaga ka na, mas delikado ka na rin sa emosyon niya. Kaya minsan, biglang nagiging distant, nagiging cold, at nagiging tahimik. At ang ordinaryong lalaki, hahabulin siya agad, maling move. Ang tunay ng nakakaintindi, naintindihan niyang defense mechanism lang ito. She's create distance para makita niya kung stable ka. Kapag naging kalmado ka, mas malakas siyang babalik. Tandaan, ang love para sa babae, hindi straight line. Circle ito ng closeness at distance. Rule number 4, strength ang isa sa pinakamalakas na attraction triggers. Hindi lang nice guy, energy. Hindi lang comfort. Ang malalim na instinct ng babae na-activate sa strength at hindi ito violence. Strength means presence, confidence, emotional control, calm power. Ang lalaking hindi madaling matinag, yan ang malakas ang impact. Oo, maaring sabihin niyang gusto niya ng mabait. Pero kung puro softness lang, walang strength, madalas mawawala ang attraction. Bakit? Dahil peace alone doesn't trigger deep instinct. At ang lakas, oo. Kaya mas na-attract sila sa lalaking mysterious, confident, grounded, hindi people pleaser. Dahil para sa babae, ang strength hindi bonus lang, core need ito. Rule number 5, ang childhood wounds ng babae. Sobrang laki ng epekto sa attraction patterns niya. Hindi lang simpleng past memories, ang relasyon niya sa parents niya. Ito ang blueprint ng future emotional behavior niya. Kung paano siya tinrato ng ama niya, present ba, malayo ba, alaga ba, o cold ba, malaki ang epekto niyan sa klase ng lalaking ma-attract niya. Ganon din sa nanay niya. Doon niya unang natututunan ang femininity, love, acceptance, at rejection. At tandaan mo, ang sugat ng childhood, hindi ito basta nawawala. Kadalasan, nagiging subconscious attraction patterns lang. Kaya minsan, may mga babaeng paulit-ulit na na-attract sa toxic o painful dynamics. Hindi dahil gusto niya masaktan, kundi dahil unconsciously sinusubukan niyang i-resolve ang dating sugat. Minsan, seduction mismo nagiging defense mechanism. Hindi lang para magmahal, kundi para mag-control o protektahan ng sarili niya. Kaya kapag may confusing siyang behavior, huwag agad husgahan. Mas maintindihan mo kung titignan mo ang pain behind the patterns. At ang lalaking kayang i-handle ang pain niya nang hindi siya ina-exploit, siya ang lalaking mas pagbubuksan niya ng pinto ng puso niya. Number 6. Mas malakas ang subconscious signals kaysa salita. Itong level up sa tunay na pag-intindi sa babae. Pwedeng sabihin niya, okay lang ako. Pero ang mata niya, malungkot. Pwedeng sabihin niya, gusto ko ng stable na lalaki. Pero paulit-ulit siya na-attract sa confident rebel type. Bakit? Dahil ang words, madalas, social conditioning lang. Pero ang actions, ayun ang nagsasabi ng totoo. Ang subconscious niya, lumalabas sa tingin, sa tono, sa body language, silence, at sa micro-reactions. Kaya ang lalaking naiintindihan ng signals, mas advanced. Hindi siya basta naloloko ng salita, naiintindihan niya ang tunay na nararamdaman. Tandaan mo ito, ang mga salita pwedeng pikiin, pero ang behaviors ang naglalabas nito. Kaya huwag ka lang makinig, mag-observe ka. Number 7, liberation from chaos. Ito ang highest level. Dito mo marirealize, hindi lang tungkol sa pag-intindi sa babae. Mas tungkol ito sa pagmaster ng sarili mo. Hindi mo makokontrol ang test niya, ang mood swings niya, ang emotional contradiction niya. Pero makokontrol mo ang sarili mong reaction. At dito nagkakatalo. Kapag madali ka maapektuhan, nagiging bihag ka ng emosyon niya. Pero kapag self-mastered ka, malaya ka. Hindi mo na kailangan ng validation niya. Hindi mo na kailangan ng reassurance niya. Hindi mo na kailangan na bulin ang approval niya. Dahil secure ka sa sarili mong value. At dito nagbabagong lahat. Hindi ka na simpleng lalaki na sinusubukang intindihin siya. Nagiging sarili kang mundo. Grounded, stable, unshakable. At ito ang tunay na power. Sa huli, ang tunay na laban, hindi laban para intindihin siya. Ang tunay na laban, sarili mong weakness.
Ang babae, hindi impossible puzzle. Salamin lang siya. Ipapakita niya kung gaano ka kalakas o kahina emotionally. Kapag nabuo mo ang sarili mo, wala nang test ang madaling makasira sa'yo. Wala nang mind games ang makaka-apekto sa'yo. At sa puntong yun, hindi ka na replaceable. Hindi ka na lang parte ng mundo niya. Ikaw na mismo ang nagiging mundo niya. Kung nagustuhan niyo ang ating mga videos, maaari niyo bang i-follow at i-subscribe ang ating YouTube channel na Hidden Road PH. Maraming salamat sa inyong panonood.